Hello, good morning everyone, and welcome back to my channel. So for today's video, we are going to talk about yung journey ko sa pag-a-apply ng Schengen visa sa Netherlands. And to those individuals na may balak pumunta ng Schengen country, especially sa Netherlands, this video is for you. So minsan nakakatakot talaga na mag-apply ng visa sa Europe kasi there is no assurance na ma-approve ka. Pero kung hindi mo siya itatry, no? Kung wala kang lakas ng loob, hindi mo malalaman kung ma-approve ka or hindi. But in order for you to make sure na ma-approve ka sa application mo, sundan mo lang yung checklist. So anyway, yung video na to is for you to have an idea kung ano yung mga pinasa ko na documents and ano yung timeline na paghihintay ko sa Schengen visa ko, and also kung magkano yung mga nagastos ko. So yun yung i-discuss natin sa video na to. Yung profile ko is employee ako for almost 8 years or magna 9 years na. 8 years or 9 years, basta ganon, sa company since 2017. And madami na, ang advantage ko kasi is madami na akong napuntahan bansa dito sa Asia, and nakadalawang balik na rin ako sa Australia, sa Sydney. So I have multiple entry visa from South Korea, from Japan, and from Australia. So yung mga binigay kong documents sa embassy is based lang doon sa checklist. Nagdagdag lang ako ng mga additional documents kasi to prove na babalik ako dito sa Pilipinas. But anyway, let us proceed doon sa mismong checklist. But before that, of course, paano ba mag-apply ng Schengen visa? Ano ba tong Schengen visa? So yung Schengen visa will allow you to enter sa Schengen zone or countries ng walang border. So, you can go, for example, pupunta ka ng Netherlands. Once na na-approve yung visa mo sa Netherlands, pwede ka nang pumunta ng Paris, France, ng Switzerland, ng Belgium, ng Italy, ng Spain. So, borderless na siya. So, yun yung dahilan kung bakit Schengen visa yung tawag doon sa visa na yun. But anyway, yung pinag-applyan ko is sa Netherlands kasi generous daw magbigay ng visa ang Netherlands and hindi ganun kataas ang denial rate nila. So that's why I decided to apply in Netherlands. Ang rule of thumb kapag mag-a-apply ng visa sa Schengen is kung saan kayo nag-apply ng visa, dapat it's either doon kayo mag-e-entry or doon yung pinakamatagal na stay ninyo sa Schengen country. So, ako, since sa Netherlands ako nag-apply ng visa, so meaning to say, dapat it's either doon ako mag-e-entry, pangalawa, doon yung pinakamatagal na stay ko. Okay? So, checklist for Netherlands visa application. But before that, i-discuss muna natin paano ba ako nakasecure ng slot sa VFS Global website. So, in terms of securing your appointment, guys, sorry. So, in order for you to secure your appointment, you have to go to VFS Global Netherlands Manila. So, gagawa kayo ng account ninyo doon, username, password, and input all of your personal information. Then, yun. After nun, check na kayo kung ano yung mga available slot sa VFS for appointments sa Netherlands. So, guys, ang ginawa ko kasi is nag-check muna ako ng appointment, and luckily, noong first week ng June or last week ng May yata ako nag-check. Luckily, meron akong nakita na
slot for June 30, 2025. So, kaya yun yung date na binook ko. And mag-isa lang yun na oras, yung 8:20 a.m. Nag-iisa na lang yun. So sabi ko, parang destiny na sa akin to, na sa akin talaga tong date na to at mag-apply ako ng Schengen visa. So binook ko yun. So meron akong 1 month preparation to prepare all of my documents. So after kong mabook yung appointment ko sa Netherlands, gumawa ako nag-fill out ako ng form sa yung application form, sorry. So finil outan ko yung application form sa Netherlands website. So meron doon sa VFS Global kasi meron doong step-by-step guide. And then doon sa step 2 or 3 yata yun, may link doon kung saan kayo pupunta para makuha ninyo yung application form. So sa Netherlands kasi para siyang Australian visa application na kung saan yung form is downloadable after ninyong sagutan lahat ng mga information doon sa website. So merong website kayo napupuntahan. I think Kingdom of Netherlands something website yon. Ilalagay ko siya dito para alam niyo yung link. And then, may mga gagawa kayo ulit ng account niyo doon, username and password. And after nun, may mga questionnaires doon sa website. And then, sasagutan niyo yun isa-isa. After nun, mag-generate yung application form. Then, nandoon na lahat yung mga data na nilagay ninyo. So, yun yung ipapasa ninyo sa VFS Global Makati. So yun, una is yung application form. Pangalawa is under ng travel document. Under ng travel document, kailangan ninyong ipasa yung passport ninyo. Of course, dapat yung passport niyo should be valid within 6 months. Hindi tatanggapin niya ng VFS kapag near expiration na. Second is copy of all pages of the passport with all visa approvals. So dito sa case ko, pina-photocopy ko lahat ng mga pages ng hindi lahat ng pages, yung mga may stamp lang. Yung mga may stamp sa old at saka new passport ko. And then dito din kailangan yung bio page ng inyong passport, yung page 2. So, I have 2 passport. Yung una is yung old, then yung pangalawa is yung bago. Yung ngayon na ginagamit ko. So, dalawang passport bio page yung pina-photocopy ko. Okay? So, number 3 is yung passport photo. So, dito, lagi akong nagpapa-picture sa Great Image. So, I don't know magkano yung binayaran ko sa Great Image. Masyadong nasa 400 something yata yun. Lagi ako nagpapapicture doon. And sinasabi ko lang kung anong klaseng picture. Kung Schengen visa ba yan, kung Japan visa. Alam na nila yun. So sabihin nyo lang for Schengen visa. Alam na nila yun. So next is yung proof of financial means. Ito yung mga bank-related information ninyo. Para alam ng konsul na masusustain ninyo yung pag-stay ninyo doon sa Schengen country. So, maraming nagtatanong minsan kung magkano ba talaga yung dapat laman ng bangko and yung ADB para ma-approve ng visa. Actually, ako din, hindi ko alam ang formula, pero meron silang tinatawag na means of subsistence. So, hindi naman ganun kalakihan actually kapag i-compute mo dapat yung laman ng bangko. Pero dapat yung laman ng bangko, sabi nila, dapat meron kang 300 to 400,000 pesos ADB and then laman para ma-approve sa visa. Not sure kung totoo, pero sa akin mas mababa pa doon actually. Parang nasa 250,000. Nasa 250,000 plus yung ADB ko, and then yung balance ko is more than that. So yun. So sa proof of financial means,
kailangan ninyong mag-submit ng bank certificate. Yung bank certificate ninyo is dapat 6 months ADB yung nakalagay. So sa case ko, BPI ako kasi yun yung payroll at saka savings account ko. So sinabi ko sa staff na kukuha ako ng bank certificate and dapat 6 months ADB siya. And sa BPI kasi dapat centralize yung bangko na yun para makakuha ka ng 6 months ADB. And doon ako kumukuha lagi sa Mandaluyong kasi doon nagre-release sila ng 6 months ADB na naka-indicate doon sa bank certificate. Next is bank statement. Si bank statement, hindi ako nag-request directly sa bank. Ang ginawa ko is pinrint ko lang kung ano yung available na statement of account doon sa mismong BPI online banking ko. And then number 3 is yung credit card statement. Since I have credit cards na million ang credit limit and wala namang past due date doon, yun, pinasa ko rin yun. Additional proof of financial means din yun. So, after ng proof of financial means, number 5 is yung proof of travel. Yung sa proof of travel, kailangan ninyong mag-provide ng flight itinerary. Sa flight itinerary, dapat searchable siya doon sa website. So, kunwari sa Cathay, may 'di ba sa mga airline may binibigay silang mga reference number, dapat searchable 'yon. Hindi yung dami na yung tipong i-screenshot mo lang yung mismong flight information. So, kailangan searchable siya. So, itong flight itinerary is kinuha ko sa isang travel agency kay Sir Francis. Siya yung nag-assist sa akin regarding dito sa flight itinerary. And then, second is yung detailed day-to-day itinerary of the planned trip. So, gumawa lang ako ng planned itinerary ko. Yung hindi naman masyadong detailed talaga. Yung kapag gumagawa kayo ng itinerary ninyo sa Japan, yung sa Rally Tours, merong doon yung date, yung saan kayo pupunta, and then yung hotel. Ganun lang ginawa ko. Hindi siya detailed na detailed. So, kinapi ko lang kung ano yung ginagawa ko sa itinerary ko sa Japan before. So, number 3 is yung proof of accommodation. Sa proof of accommodation is cancelable naman to. Kumuha ako sa Agoda. So, just in case na ayaw na ninyo yung mismong, accommodation na pinili ninyo during your visa application, you can cancel it anytime you want. So, ang ginagawa ko para hindi ganun masyadong kamahal yung pagbangga nung cost ng hotel ko versus doon sa balance ng bank account ko. Ang ginagawa ko, mga hostel ang binubook ko para kapag ibabangga nila doon sa bank balance ko, sasabihin nila, pwede, may matitira pa naman sa pera niya kapag bumalik dito sa Pilipinas. So, yun. And hindi siya siguro may splurge na tao pagdating sa accommodation. So, i-approve natin to. Ganun yung thinking ko kasi when it comes sa, sa visa application. So, next is yung proof of ties in the Philippines. And this is very important para sabi ni Consul na babalik talaga siya sa Pilipinas, kailangan niya bumalik kasi meron siya mga ganito ganyan. So ano ba yung mga pinasa ko na document? Yung pinasa ko is yung aking SSS contribution. So saan ko ba kinuha to? In-screenshot ko lang yung mismong webpage ng SSS kung saan meron akong contribution. Dapat makikita yung mga contribution ng company, ha? Doon. And then second is yung real estate property. I have condo unit na binabayaran currently, but unfortunately wala pa sa akin yung titulo. So, ang ginawa ko is pinasa ko yung CTS or contract to sell and yung BPI home loan approval ko sa BPI. And then if ever na meron kayong lupa, bahay na binabayaran currently, pwede yan as proof of ties. And then sa car naman, pwede daw yung ORCR. Pwede yun. And then next is yung proof of family ties. This one, wala akong pinasa since hindi naman senior, si mama. Next is yung proof of occupation. Sa proof of occupation, nagpasa ako ng COE, Certificate of Employment, and then Certificate of Leave of Absence. Itong LOA na tinatawag na to is indicated na siya sa COE ko, kaya
all-in-one na yung COE ko. Nandoon na rin yung leave of absence ko. So, sa COE din, dapat indicated yung position ninyo, yung kung kailan kayo na-hire, kung ilang taon na kayo sa company, yung current salary ninyo, and most importantly, yung email address ng company ninyo and yung phone number ng company ninyo. So, just in case that the consul would like to verify something about your job, about the one indicated in your COE, then he can call that number directly. So yun. And then lastly is yung proof of health insurance. So itong proof of health insurance, kumuha ako nito kay Sir Francis ulit. And sa Malayan Insurance yung binook niya sa akin na travel insurance. So yun. For additional documents, I also submitted my PSA's birth certificate. Photocopy lang yun. And then, pina-photocopy ko rin yung company ID ko. And then, cover letter din pala. Nagbigay ako ng cover letter. Pinagawa ko yun kay Sir Francis. And in-explain ko lahat doon ng mga information na kung ano yung mga dapat kong balikan dito sa Pilipinas. Kung bakit ayun lang yung range ng kung bakit ganun katagal lang yung stay ko doon sa Schengen country. Basta, doon ko in-explain lahat-lahat para to convince the consul na babalik ako dito sa Pilipinas. So, yun. Pinasa ko rin pala yung mga future travel ko with my cousins and sa family ko, yung Sapporo ko this December and January. Okay, so sa timeline naman, for the timeline, June 30 ako nag-apply ng visa. Pinasa ko lahat ng documents doon. I think medyo matagal-tagal ako naghintay doon kasi ang dami nag-a-apply ngayon ng visa sa Netherlands. Siguro dahil peak season nila. And summer na kasi doon ngayon. Talagang kapag summer, madaming nag-a-apply ng visa daw. So, umabot ako. Ang appointment ko is 8:20 a.m. and natapos ako mga around 10, mga ganon, or before 10, mga 9:45 or 9:30, ganon. So, almost an hour and a half from the time na nagpasa ako ng requirements hanggang sa nagpa-biometrics ako, and then nagbayad, then after nun, wala na, tapos na. So, for the timeline, June 30, nag-apply ako ng visa, and then July 2, may natanggap akong email from VFS, yung reference number NL something ganon. Yun yung titignan ninyo sa website ng VFS kung ano ng status ng visa application ninyo. So sa akin, searchable siya, that date din na nakatanggap ako ng email from VFS noong July 2. And then, from the time na nakatanggap ako ng email, sabi kasi under process na siya sa Embassy of Netherlands dito sa Manila. And then on the same day din, nag-change yung status niya into under review siya sa CSO or Central Service Organization at The Hague. And then yung reference yung status na yun remains until July 14, 2025. And then, noong July 15, 2025, I received an email from VFS na ready for pickup na yung aking passport. So, hindi ako nag-avail ng service nila to deliver yung passport ko dito sa bahay or sa condo kasi nga, medyo matagal yun. So, sabi ko, ipipick up ko na lang siya. So, yung sa pick up naman, agad-agad naman, mga siguro 10 minutes lang ako naghintay doon kasi naka-prime time service ako sa pick up. So yun, inuna nila ako agad-agad. Ngayon, pagka-pick up kong ganyan, ganito yung ibibigay nila sa inyo. Ganito siya. So, ang una kong tinitignan kasi kapag ka mag-o-open ng visa is kung may letter or may letter sa loob mismo ng envelope. Kasi sabi nila, there are times na kapag ka may letter or may coupon dito sa loob ng envelope, ibig sabihin, denied yun. Kung wala kang nakita, ibig sabihin, approved siya. So yun, luckily, pagka-open ko, wala. And then, tinignan ko kaagad yung aking passport kasi may nakaipit ito. Parang, ewan ko kung ano to, tapos yung picture ko binalik nila. Natakot yata sa mukha ko.
Anyway, so nakaipit kasi to dito siya. Tapos makikita mo kaagad pagka Schengen visa. Yun siya. So, yun, ang daming mga hirap din ang naranasan ko dito sa pag-a-apply ng visa, pero very thankful kasi nairaos din siya, and we're not just going to explore Asia and Australia but Europe na ngayon. Yung Europe na si Bakulo, charot. Anyway, so sa mga expenses sa mga expenses ko, sorry. Wait lang. Okay. So sa mga expenses ko, ito 'yon. Yung hindi ko alam kung magkano lahat, pero kayo na mag-compute. So sa VFS appointment fee, that would be 1,175 pesos. Kapag mag-schedule ka ng appointment, 'di ba may payment na 1,175. So meron dong mga additional services like yung SMS service, nag-avail ako ng 180 pesos. And then yung primetime passport collection, which is 420 pesos. And then yung birth certificate ko, 335 pesos. Ni-request ko kasi yun online. And then yung first wave ng print ko is 900 pesos. And then yung sa Great Image, that would be 420 pesos. And then yung bank certificate ko is 300 pesos. Then another print na naman, 895 pesos. And then sa visa fee, that will be 5,730 pesos. And then another set of print, 350 pesos. So ito lahat yung mga nagastos ko. And hindi ako nag-avail ng service ng agency kasi medyo mahal. Kay Jazz, alam ko na sa 20,000 pesos siya. And then sa isang agency na sa Travel Link, ang kanilang service ay 16,500 pesos. Sa JTB is 13,000 pesos. And then hindi na ako nagtanong dun sa agency ni Sir Francis, pero ang inavail ko lang sa kanya is yung flight map booking, cover letter, and insurance. Hindi ko pala ito naisama. 3,500 pesos yung binayad ko kay Sir Francis for my flight booking, my cover letter, and insurance. So, yun. So, yun lang guys, yung mga documents na pinasa ko, and then yung process, and then yung mga fees na nagastos ko for my visa application sa Netherlands. So, I hope marami kayong natutunan sa akin, and hopefully kapag mag-a-apply kayo ng Schengen visa, ma-approve din kayo guys. So, if you have questions, you can comment down below yung mga questions ninyo. Magre-reply ako if ever na may time. So, yeah. So, that's it. Thank you so much for listening.